natin topic. Pwede na po tayo ngayong magpakape. Pakape. Pwede na po kayong magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magtanong. Yan. Gustong-gusto ko yung nagtatanong kung pwede pala sila mag-serve ng warrant of arrest kahit unfair trials. Tanggalin na nila ang Supreme Court. Lahat gagawin para mapatumbang kakampi ni Duterte ang gulo ng bagong Pilipinas. Inuugnay si Duterte sa yaman. Alam ko na yung pupuntahan yan eh. Ine-expose nyo na mayaman yung mga kingdom sa Kibuloy. Tapos sasabihin nyo, dyan tinago ni Duterte yung pera. Dyan tinago yung maninakaw niya. Kaya money laundering di ba? Kunwari, pinahawak sa kingdom. Pero kay Duterte yan. Kayo pa, wala talaga itong mga... Katunayan, siya ngayon ang administrator. Alam ko na. Iniisip nyo pa lang, alam na namin kung ano yung balak ninyo. Kukumpiskahin nyo ngayon. Too late. Si Duterte mismo yung hahawak. Putya, ICC nga kayo ng ICC. Hanggang ngayon, wala man lang warrant of arrest eh. Oh. Di ba? ICC kayo ng ICC. Hanggang ngayon, walang warrant of arrest si Duterte. Kaya yung mga sabi na dadakipin na, ano kayo ngayon? Matagal nyo na sinasabi yan, presidente pa si Duterte. Matatapos na term ni Marcos. Hindi pa rin na-i-issue ng walang jurisdiction ICC. Nauunahan kayo lahat ni Duterte. Nagsasampala pa lang kayo na reklamo, palibasa madadaldal kayo. Ina-announce nyo sa lahat, sasampahan namin, eto na kami. O papunta na kami, magsasampa na kami, eto na. Putya, magsasampa pa lang kayo, nakakalas na si Duterte sa ICC. O, ganun kawais yung pinuno namin. Kayo, pinaplano nyo pa lang, nauunahan kagad kayo. Katulad nito, papunta pa lang kayo, di ba? Iugnay nyo si Duterte kay Kibuloy. Yung yaman ng kingdom ngayon, sasabihin nyo na yan yung mga ninakaw ni Duterte na yaman, naunahan na namin kayong mag-isip. Alam na kagad ni Duterte gagawin niya. Siya na administrator, paano nyo kukumpiskahin? Dadaan muna kayo kay Duterte. Huwag kayo mag-alala, kingdom, safe na safe kayo. Yung yaman ninyo, safe kay Duterte. Hindi titirahin yan. Imagine niyo kung busy kayo lahat sa pagtatanggol kay Pastor Kibuloy. Siyempre, mapapabayaan nyo na yun. Biglang ilalabas ng mga to. Yaman. Puta kay Duterte yan. O yari na, kukumpiskay na lang kayo. Ngayon, hinawakan mismo ni Duterte. Paano sila makakapalag? Kaya nga paano ang dadaldal? Inuuna yung press muna. Yung mga moves nila kasi, inuuna mo nila manira sa press. Tandaan lahat ng politician sip-sip kay Bleng Blong sa 2028, walang boto. Taong bayan pa rin papabagsak sa kanila. Ano sila, asero? Talagang gusto nilang magkagulong bayan natin sa ginagawa nila. Mag 2 years pa lang, boss. 2 years pa lang, no? Inip na lahat. I'm not for Pastor Kibuloy. Due process lang sana. Hindi naman national threat si Pastor Kibuloy. Willing nga siya magpunta sa Supreme Court. Kabubuan. Papunta pa lang sila, mahimbing na tulong niya. Solid DDS from Cavite City. BP Sara is my president. World news na naman ang Pinas nito. Si Lenny on the ground daw sa Baguio pero wala naman pala. Ano na nangyari sa abogadong senador? Di na nakaporma sa mga nagpapasikat lang na senador. Gusto rin nila kasing mawala sa pwesto yung mga Duterte. Wala silang magagawa sa mga pag-iisip ni Tate Diggs kasi dati itong prosecutor at alam ang batas pagiging abogado. Totoo.
Wala po talaga nakakaalam sa atin na tatargetin nila yung ano, yung pera ng kingdom. Buti na lang talaga merong Duterte na nag-iisip sa kaibigan. Sinasabi nyo, takang-taka kayo. Katunayan daw na may interest dyan si Duterte na maaring dyan nilalagay yung pera ni Duterte. Bakit siya magiging administrator? Wala ba kayong konsepto ng pagiging magkaibigan? Alam niyo yung konsepto ng pagiging magkaibigan? Pag nagigipit yung kaibigan mo, nariyan ka, handa kang tumulong. Eh kasi sa inyo, mga nakapaligid sa inyo, panay mga mandurugas eh. Kaya kinu-question nyo kung bakit yung pagkakaibigan, ha? Kinu-question nyo kung bakit yung pagiging pagkakaibigan ng dalawa, kinu-question nyo na may interest sila sa bawat. Kasi kayo ganun. Pag nakipagkaibigan kayo, may mga interest kayo, may mga balak kayong masasama. Ayan, matagal na magkaibigan yan. Mga bata pa sila, nakikita ko yung picture nila, pareho pang bata. Magkaibigan na si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte. O lahat yata ng tinakbo ni Pangulong Duterte, suportado siya ni Pastor Kibuloy. Iiwan niya ba si Pastor Kibuloy? Yan ang mga tunay na kaibigan. Sa panahon ng kagipitan, nariyan. Pero pinaghinalaan nyo pa rin. Siguro ganyan kayo sa kaibigan nyo. Ang tingin nyo sa kaibigan, pakinabang lang. Si Risa Ontiveros, takang-taka daw siya eh. Bakit daw naging administrator eh? Eh alam na ni Duterte gagawin nyo, isusunod nyo yung yaman eh. Kukumpiskahin nyo eh. Gigil na gigil kayo sa kumpiskasyon eh. Bakit hindi inimbestigahan ng mga pare? Bakit marami silang pera? Yun nga, di ba? Ako katoliko ko eh. Kung may imbestigahan ako, bakit tayo nagbibigay sa Papa sa Roma? Kaya lang religious ano yan eh. Wala tayong magagawa dyan. Dami daw matalino sa kanila pero isang dabuhin nyo pang hindi sila makaisa. Tama, Boss Baz, dapat hindi lang taas kilay at head masro. Correct. Hindi lang salita-salita. Kita nyo. Kung iba po, yung usual, di ba, dapat ang magiging administrator. Kung si Pastor Kibuloy ngayong administrator at busy siya, ang itatalaga niya, yung next in command sa kanya sa relihiyon, di ba? Eh, syempre, religious yun. Hindi ko naman po kilala kung sino yun. Pero malamang, mas matalino sa kanya sa batas, si Pangulong Duterte. Yun po yun eh, yung galing ng tandem nila eh. Siguro iniisip nila, hindi na nila paghandaan na natin to, kumpiskahin yung mga kayamanan yan. Lahat dumikit kay Duterte, sisirain. Sana maunawa ng INCJL trip at iba pang religion na ang nangyari sa KOJC pwede ding gawin sa kanila. Ang batas na gagawin ni Virus ay siguradong tatamaan din sila. Maniwala kami magagawang batas yan. Hindi ako naniniwala makakagawa sila ng batas dyan. Alam natin lahat na yan ay for political purpose lang. Si Rapi Bongga Kaday, tulpo. Sige lang itaas ang tataasan lang. Dapat wala bang mananagot? Dapat yung mga matitigas na natin, Senator Rapi. Eh putya, mas galit ka pa sa PTA. Yung PTA. Hindi pa tayo tao, may PTA na eh. Galit na galit ka pang tanggalin eh. Nagawa mo ba? May batas ka na ba na tanggalin yung PTA?
Dapat binabalik natin sa kanila yung mga pagga-grandstanding nila eh. Di ba? Tatandaan ko yan, gigil na gigil ka sa PTA, di ba? Tulpo! Natanggal mo na ba? May batas ka na natatanggalin yung PTA? Ang magagawa nilang batas, corruption. Ganyan ang mga ugali ng mga swapang, sir. Hindi ako naniniwala may magagawang batas yung mga yan. Boss, sino kaya ang mga mag-aresto kay Pastor, Sergeant at Arms or PNP? Magkakagulo po talaga pag inaresto si Pastor. Ang inutusan, Sergeant of Arms, sabi ng PNP, wala pa raw silang nakikipag-ugnayan sa kanila. Correct, matalino Tatay Diggs. Maka-Diyos, makalangit na Tatay Diggs sa amin. Malalim ang pinagsamaan ni Pastor at PRRD Servaz. Pinagkakatiwala na din daw ni PRRD ang pamilya niya kay Pastor nung bagong city mayor pa lang si PRRD ng Davao. Sir, breaking news, naglabas na ng warrant ang Senate kay Kibbs. Ayan nga po, tinalakay natin yan. Habang tayo ay nasa ere, nabasa ko po, kaya isiningit natin. Tulfo versus Tambaloslos ng warrant ng ang Senate kay Kibbs ay Sara versus Shell. Napanood ko yung kwento ni Pastor Kibuloy na nung kinasuhan daw siya ng gobyerno dati, sabi daw ni PRD sa kanya, Pastor, ikaw bahala kay Jesus, ako bahala kay Judas. Okay yun. No way to Tulfos anymore, vote wisely. O yan po, kung gusto nyo madagdagan yung Tulfo, atakdog na eh. Kala ko pa naman, no? Yari, to si si Erwin, mukhang, siyempre, hindi popular si Martin, di ba? Putya, yung pala, atakdog ka lang. Huwag nyong iboto yan. Pinaparevise nga yung mga karta sa si Ferrer. Feeling kasi alam lahat. Parang veto na din yun. Correct ka dyan. Gising bayan, wag na tayo magpabudol uli. MNLF is waiting. Tao lang din mga Sergeant of Arms, takot manghuli, baka maumbag sarado. May God help us, wag naman po tayong pabayaan. Mukhang pera si Tulpo, nabayaran siya ni Tambuaya. Sabi ni Arcilia Sinea. Tulfo engot sa Senado. May pagkakalagyan mga yan sa election, Sir Buds. Joke box ang mga Tulpo. Pag may pera, kikilo sila. Antindi. Ang makakaintindi lang po niyan, yung joke box, ay ang mga... Uy, mag-ingat kayo sa car repair. Marami pong hindi nakaabot ng joke box. Tataka siguro yung mga bata. Anong joke box? Yung yun, pag naghulog ka ng benching ko, tutugtog yung plaka. Ano naman yung plaka? Yung plaka, parang CD yun. Ano naman yung CD? Patay na. May mga pinanganak po na hindi na inabutan yung CD, DVD. Ang dami po natin ipapaliwanag sa kanila. Yan po ang alam niyo yung generation gap, yeah. Yung mga nagsasalita po ng joke box. ibang uri po yan. Mga ibang henerasyon po yan. Ang hirap po ipaliwanag ng joke box sa mga bata ngayon. Nako, promise. Di ba? Simulan mo. Kasi noong araw, kung gusto mo makinig ng tugtog sa joke box, maghulog ka ng benching ko. Ano yung benching ko? Benching ko. Benching ko, hindi alam yung benching ko.
Yan yung ano, yung piso. Pag hinati mo na apat, benching ko. Hulog ka. Tapos mamimili ka ng kanta. Tapos yung pinili mo, may mga plaka yun. Ano po yung plaka? Ayan yung CD nung araw. Ano po yung CD? Putang... Ah! Ang tindi, no? Ang bilis po ng panyanyari. Ha? Ngayon po, hindi na po alam ng kabataan kung ano yung DVD at CD. Hindi na po nila alam. Kaya ang layo na po kung jukebox pa po. Kung jukebox pa po. Nawala talaga ako sa air. Kung jukebox pa po tayo, talagang ang dami ng henerasyon na nagdaan sa atin, no? Hindi na rin nila alam ang CD. parang parang very recent pa yung CD tsaka DVD, di ba? Pag iniisip natin. Puta ka ilang taon lang bumibili pa ako ng DVD sa Quiapo. Ngayon wala na eh. Wala na. Papakarga. Pero okay yun, no? Kung may jukebox ka ngayon, no, talagang classic na classic. Ano USB? Hindi, hindi na rin po uso USB. Isang henerasyon na rin po yan. Kala nyo nakauso kayo na USB. Hindi na po. Ang alam nila sa USB, saksakan lang. Saksakan lang para makapag-charge ng cellphone. Tapos na rin yung panahon ng USB. Isang henerasyon na rin po. Mabibilis po ang henerasyon eh. Baka kala. Ako nga madalas ako. Play na yung tape. Anong tape? Anong ipe-play na tape? Iba na rin po yung USB. Yung USB po ngayon, port USB po, akala nila saksakan lang. Iba na po. Yung USB natin, ang dami na henerasyon dinaanan natin. No? Iba na po ngayon. Matatawa kasi natawa ako bigla sa joke ba. Diyan po natin talo yung mga kabataan ngayon. Tayo alam natin eh. Alam natin yung nangyayari, di ba? Alam natin na yung Spotify, yung Netflix, alam natin yan. Pero sila hindi nila alam yung Video City. Pag kinuwento mo nga sa kanila, ano yung Video City? Pag gusto mong manood ng pelikula, anong gusto mong manood? Sine ba yan? Sine? Hindi. Pipili ka ng ng mga tape. Anong tape? Ba't ka mamimili ng tape? Ano ba yan yung mga... Ang hirap po mag-explain. Mahirap po mag-explain, di ba? Ang point doon, yung Video City, mahirapan na silang unawain. Doon po natin sila talo. Kaya ang conclusion nila, Netflix. Oo, Netflix yun, pero nasa wala ka sa kwarto mo. Isa siyang ang hirap mo, promise, i-explain yung Video City sa isang hindi nakaranas mag-Video City, yung nabuhay na Netflix na. Netflix na store. Oo. Instead na mamimili ka, yung mga Netflix nakalagay. Ayun, hindi mo pipindutin kasi yun. Layo. No? Si DR King, puta, mahirap po i-explain sa kanila yan. Bakit ka pupunta ng CDR King? Ano nabibili ron? CD kasi yung CD, ibe-burn mo. Kapo, gulo. Magbe-burn ka ng CD,
para makapakinig ka ng tugtog. Cassette tape. Masarap pagkwentuhan yung ano, masarap pagtawanan yung mga bata. Hindi nila naranasan yan eh. Hindi nila naranasan na yung iba pang pakinabang ng takip ng ballpen at ballpen, no? Sa cassette tape. Ako matyaga ako sa cassette tape eh. Yung namimili pa tayo ng ano, ng mga tape na mga mahal, 'di ba? May mamahalin tape. Tapos magre-record tayo. Magre-record tayo eh sa mga cassette tape. Tapos pag may kamag-anak tayo sa abroad, putya, yung nag-cassette tape yung ano, o kumusta ka na diyan? Yun po ang pinakamahirap gawin. Akala niyo ba? Yung ire-record mo, okay naman kami rito, wag ka masyado mag-alala. Yung pinadala mo na ano na 2,000 no, nakabili na kasi pang graduation 'yan. Ang hirap pong punuin yung ano, yung cassette tape. Yung po ipapadala sa mga OFW. TDK, correct. TDK dapat, di ba? TDK. Tapos, yung ite-tape, yung sasabay mo. Alam mo yun, sabay yung nung naimbento ngayon na isang pindot na lang yung magbo-voice tape ka, yung isang pindot na lang. Kasi dati dapat sabay pa dalawa eh. Pang-rewind, correct. Pero ako napakatyaga ako dyan. 'Di ba napuputol na yan pag lagi mong ginagamit, napuputol o kaya kinakain? Naano ko po yun, nare-repair ko po yun. Scotch tape. Talagang anlupit ko dyan eh sa scotch tape. Tapos, yung mga pang-rewind yun po ang hindi po pwedeng, lagi pa naman nawawala yun. Nasa na naman dito yung pang-rewind ng DVD? Sa inyo na nilagay yung pang-rewind? I-rewind mo yung DVD. Oh, pag napuputol, dodoktorin ko na yan. Tapos, scotch tape. TDK, yan. Uso nun eh. Hay, nako. Swerte tayo. Kasi hindi, naabutan natin yun eh. Sila hindi nila alam eh. Hindi nila alam yung, pero high-tech na nung lumabas yung VHS, puta, nalulula na ako. Ganda ng quality. Wow, super. Tapos uso yung mga pirata, ang papangit ng quality ng pirata, no? Napaganda po nila yung quality ng pirata. Yung DVD na lata, yung nakalagay sa lata, putya, the best quality yun ng pirata. Blu-ray. Putya, collection. May collection ako eh, nawala. Pirate yun, sarap. Yung Kodak, naku, isa pa yung Kodak na yan. Pag nagkamali ka ng pindot, na-expose lahat. Wala kang kuha. Nung araw, pag graduation, birthday party, 24, ilang shot yan? 24 shot. Kaya pilim-pili nun. Ngayon, pag nagpicture tayo, puta, 100 picture, isa lang yung mamimili ka, tapos eto lang pang ano ko, pang Facebook. Walang filter-filter, kinakailangan maganda yung, kaya may mga designated dapat eh. May designated na taga-kuha ng picture. Huwag ka na kumuha, pangit na makuha mo nung nakaraan. Tabi-tabing eh. Eto na lang, ikaw na kumuha ron. Wala ako sa picture eh. May mga designated na cameraman nung araw. Kaya masarap nung araw eh. Di ba? Talagang mga pag sinabing cameraman ka. Anong tawag doon? Litratista. Pucha, mga ano pa yan? Ang mga litratista nung araw, talent pa.
Talent pa yun kasi alam mo pa yung expose, yung mga diskarte na against the light, alam nila yan. Mga maniniyot. Kaya isa siyang talent nung araw. Ngayon, pagandahan lang ng cellphone eh. Pwede ka na magpicture na magpicture. Nung araw talagang hahanapan ka pa ng anggulo na maganda ka, 'di ba? 12 shots, 24 shots. Alam niyo yung mga magagaling na cameraman, yung mga ano ba tawag sa mga cameraman? Cameraman ba tawag? Yung mga sa school, yung mga sa class picture, photographer, yung mga photographer. Yung mga sa ano sa class picture, putyan technique diyan, yung film, ano kasi yung film eh, talagang napaka importante ng film. Yung mga photographer, meron pa silang technique na nahahati nila yung film. Isang film, 2 picture na gagawa nila. Galing, no? Para makatipid sila ng film. Yun, mga talent na yun. Talent na nila yun. Ano yun, mga photographer. Kaya yung mga nung araw, isang shot lang ang mga class picture. Kaya hindi na pwede ulitin, puta, sayang ang film eh. Iba na yung sa Luneta eh. Sa Luneta, hindi na de-film eh. Ano na rin sila, digital na rin. Digital na rin yung sa Luneta eh, nagko-Kodak. Yung mga nagko-Kodak sa Luneta, digital na rin eh. Kaya maraming shot na rin, mamimili ka na rin eh. Dati talaga, yung film talaga, one shot lang yun kasi sayang ang film eh. Mahal ang film. Kaya pag nakapikit ka sa class picture, nakapikit ka na. Wala kang pagpipili. Yun pa, yung red eye. Kaya dapat, pag maganda yung pinagde-developan mo eh. Hindi na kayang Ang sarap na usapang ganito, no? Yung mga yung wala sa panahon, bigla ka makakaisip ng topic. O kaya maganda to sa replay dun sa ano. Yan yung kaya dapat nire-replay pala itong mga Q&A talaga. Mas maganda ngayon, noon di ka vlogger, ngayon dami mo na subscriber, sarap mo raw tatawa. Ano? Mas maganda ngayon, no? Hindi ko naunawaan, pero okay lang yan. Sa Luneta dati is ka magbabayad ka tapos ipapadevelop daw, hindi babalik. Hindi po. Totoo po yun, baka nainip lang kayo. Kasi samahan po yan eh. Masisira po yung ano nila, masisira po yung kanilang hanap buhay pag may pinayagan silang mga ano. Hindi po nila gagawin yun. Tuwan-tuwa. Dapat nakadilat ka lagi. Boss, 230k na po tayo. Nga eh. Relate ako, Sir Buds, kasi magkaedad tayo. Tama. Balik-balikan ng mga nakaraan, Boss Buds. Pag may pagkakataon, di naman natin pinilit to eh. May nagsalita lang ng joke box. Boss Buds, baka umabot ka sa Dragon Balls niyan. Hindi, iba namang kaso nun. Sarap talaga, no? Natuklasan ko po yung mga lumang camera sa likod po ng SM dyan sa Mequiapo. Tapos yung mga padevelopan, no? Daming Thunders dito. Pang Thunders talaga tong 8-track gamit ng mga jeepney. Ano yung ibig sabihin ng 8-track? Batibot na palabas, karaoke ba? Badong Boy 230k. Wala yung mga hayok sa'yo ngayon. Tinigilan na ba ako? Tumigil na rin sa wakas. Pinapahiya ko na sila eh. Mga kulang sa kukote. Ako na nagbibigay ng kanilang pwedeng gawin kasi nga walang mga walang imagination.
Hindi kayo uunlad kung ano. Rayca Vlog. Swab, tama. 8-track boss yung cassette tape ata. Yung ano, yung pan-jeepney. Yung sinasaksakan ng cassette na pan-jeepney, tama. May sarili sila no? Pan-jeep lang talaga yun. Correct, correct. Wala nang pagong. Akong nakikita na sasakyan, boss, tibay nun. Yung ano, yung Volkswagen, dati makakabili ka ng tuba per baso. Yung mga manginginom, meron ding experience. Old Century 1990s. Dati nagre-record pa ako ng tape mula sa FM. Ako rin eh. Yung ano, yung usong mga kanta nun, yung Rumors. You got a rumors. Yan. Tapos yung, may kasabay yung Rumors eh. Putyang ginawa ko dyan, nag-tape ako. Tapos yung mga kabataan, showdown pa. Nag-showdown pa oh. Sa harap lang ako ng bahay namin, pinatutugtog ko lang. Tapos may mga nag-showdown na. Ang galing din no? Simple lang ang buhay. Simple lang ang buhay nun eh. Hindi komplikado eh. Pero nakakita ko niyan, tinging gin. Pabili nga akong pisong gin, tapos tungga siya. Lakad na. Pisong gin? Sabi ko, pati gin, magkano lang yung gin? Multiplex, pang-amateur contest. Yan ang uso nun, no? Yung mga amateur, pag piyestahan, no? Sinasabing amateur, pero alam mo, kantahan eh. Oy, may amateur daw dyan. Puta, amateur. Kahiyan talaga. Yung nanay ko, naalala ko na naman eh. Pinatutula ko sa kanta. Hindi, nasipa ako. Alam nyo na, malikot ako. Ito nga kaya gusto ko may mikropono ko, hindi ako naglilikot eh. Basta ako, Boss Buds, hindi ko naabutan yung kabaret. Hindi. Hindi ko rin inabutan yung kwento na lang yun. Tsaka yung napapanood. Siguro batang-bata pa ako, may kabaret pa. Bawal ka naman doon pag bata. Dati pag pumasok ka na naka-Walkman, sikat ka na. Correct, di ba? Walkman. Kumusta na po si Pastor? Nako, hindi ko po alam eh. Malayo po tayo. Jukebox panahon ni Victor Wood. Kaya po ang tawag sa kanila, Jukebox King and Queen, di ba? Kasi sila yung most requested. Sila yung laging pinatutugtog. Tandang-tanda ko yung isang tagpo. Puta yung babae, naghulog ng benching ko. Tapos talagang mangyak-nyak. Nakatayo sa jukebox. Talagang yung mga lyrics, inuunawa niya eh. Sabi, yung tugtog pa naman nun, ko niya, nag-special offer na ako eh. Sa mga kainan nung araw, may mga jukebox, ganun yung tagpo. Kakaiba talaga yung nagmarka talaga sa akin yung awiting iba ka sa lahat. Iba ka sa lahat na aking nakilala. Gibang-giba yung dibdib ng babae. Putan lupit, iba ka sa lahat. Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Jukebox King. Maraming salamat po. Wala tuloy tayo naging pakape. Magpakape naman kayo, puta. Sumaya naman tayo, nakalimutan naman natin magpakape lahat. Pakape naman kayo. Hindi yung kwentuhan lang tayo ng kwentuhan. Ngayon ang joke box si Barsaga kasi kung walang bayad dito. Imelda Papin, mga joke box queen, no? Eva Eugenio. Dati nag-request ako sa Saturday Night Live ni Danny R. sa LSFM. The tape ko, sus, galing ng boses, parang urig. Tapos pumupunta kami sa radio station, nagpapa-autograph sa mga sikat na DJ. Talagang talagang mga fanatic kayo. Imelda Papin, Eva Eugenio. Song hits na may chords and lyrics. Correct.
Di ba sikat na sikat yan, yung Beatles. Diyan talaga nagsisimula lahat. Bibili ka ng Beatles songbook. Doon nagsisimula lahat ng mga gitarista eh. Asin. Hindi pa uso Aegis noon. Asin pa lang. Si Tulpo nag-walkout, Boss Buds, topic mo mamaya. Nag-walkout siya ngayon? Ha? Nag-walkout si Tulpo ngayon? Tumatawag pa sa FM para mabati at magpatugtog na request. O kaya nga, ito yung ito yung parang pinaka-FM ngayon mga vloggers di ba? Kaya nililibang mo kasi sa Nantek nung araw. Sa katapusan na ako, Boss Buds, magpa-coffee. Okay lang po. Ano lang naman. Pinapaalala ko lang. Jingle yung songbook. Correct. Yun ang orig. Tapos maraming mga gumagaya. May chords pa. Jingle po. Yan. Saudi boy, naka-jacket na maong nakupa. Tapos may walk. At syempre, huwag kalimutan ng Liwayway Magazine. Huwag kalimutan yung tawag doon? Saudi boy. Pucha, yung mga ginto-ginto natin dyan. Mr. DJ, can I make a request? Yan, yung mga ganun, di ba? Tatawag talaga eh. Tawag-tawag, tuwan-tuwa na pag napatugtog request mo eh. Kasi binibaby daw ni Senator Bato mga pulis, kaya na-offend si Bato. Binasag siya. Grabe, no? Mamaya, maganda yan. Panoorin ko. Baka ilabas ko yung tape nila pagka, sa kabilang channel. At pag narinig mo pangalan mo sa radyo, kasama yan sa pananampalataya ang coffee. Tik-tik, maganda ba yan mamaya? Okay, thank you very much po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga pasensya na po yung mga yung mga medyo mas bata na hindi po umabot diyan sa pinag-uusapan namin na joke box. Pasensya na po kayo. Talagang gano'n, nagre-reminis yung mga lolo't lola nyo. Tito't tita, yan. Uncle at ante. Ante at uncle. Uncle. Yan, uncle. Paalam, bye-bye. Thank you very much po.